I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, alamin naman natin ang latest sa bagyong Igme mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Good morning, Mang Tani. Rhea, patuloy nga na nagbabanta sa Hilagang Luzon ang bagyong Igme matapos maging ganap na tropical storm ito kahapon. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 1 diyan sa Isabela at Cagayan. At itong mga lugar nito ay makakaranas ng malakas na hangin mula 30 hanggang 60 km per hour at maulang panahon ngayong araw na ito. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Igme, 300 kilometers dyan sa may east-southeast ng Apari, Cagayan. At may lakas ito ngayong aabot sa 85 km per hour near the center at bugsong aabot naman sa 100 km per hour. Mabagal pa rin ang pagkilos nito pahilaga. Nagdulot ang bagyong Igme ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Cagayan tulad ng Apari. Umapaw ang ilang kanal dahil sa pagtaas ng tubig sa Apagonan River, dulot ng ulan na sinabayan pa ng high tide. Buti na lang at agad din itong bumaba ang tubig kaya't hindi binaha ang mga apektadong lugar. Sa datos na nakalap ng Weather Central, hindi inaasahang maglalandfall itong bagyong Igme. Magpapatuloy ito sa pahilagang kilos nito at ito ay maaaring tumama dito sa may Taiwan. Pero may makikita tayo dito, cone of uncertainty. So may posibilidad pa rin na yung sentro nitong Igme ay dumaan dito sa may Batanes Group of Islands. Pero yun yung babantayan natin sa mga susunod na araw. Pero inaasahang ito ay patuloy na lalakas at mula sa tropical storm ay magiging isa itong ganap na bagyo. Ibig sabihin malakas na bagyo at kita po yan dito sa pagbabago ng kulay ng ating truck na mula sa berde ay magiging kulay orange. Sa WinWap naman na ating titingnan, makikitang pinaiigting ng bagyong Igme itong hanging habagat. Ito po yung kulay pula na nakikita natin na tatama dito sa may Luzon hanggang dito sa may Kabisayaan habang ang sirkulasyon ng bagyong Igme ay kumikilos papunta nga ng Taiwan. Binabalaan naman natin yung mga mangingisda at maglalayag sa mga apektadong lugar na huwag munang pumalaot para makaiwas sa disgrasya. Ito po yung northern at eastern seaboards ng Luzon, lalong-lalo na dito sa northern Luzon na kung saan nakataas yung signal number 1. Hanggang dito po yan sa may ibang bahagi ng Central Luzon. Sa Masbate, na kung saan pinapangunahan ng Pangulong Aquino ang search and rescue operations para kay Interior Secretary Jesse Robredo at dalawa pang iba, hindi po gaanong matataas na alon ng maranasan dyan. Unang-una po, may kalayuan sila sa sentro ng bagyong si Igme. Gayunman, may mararanasan pong pag-ulan dito, lalong-lalo na yung mga passing showers. Yan po yung makikita yung mga kulay berde na dumadaan dito sa Masbate at ilang bahagi ng Bicol Region. Bukod sa Masbate, magiging maulan din ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa Northern at Central Luzon na kung saan mas malapit yung epekto o sentro nitong bagyong Igme. Pero meron din po tayong mga kulay pulat dilaw dito sa may Southern Luzon kasama na ang Metro Manila. Kaya po pinag-iingat ang mga residente sa naturang lugar sa posibleng pagkakaroon ng flash flood at landslide. At update naman po tayo sa magiging lagay ng panahon sa ibang bahagi ng bansa. So dito po sa Luzon, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan dito sa Northern Luzon hanggang dito sa Southern Luzon, lalo na po sa kanlurang bahagi. At sa Visayas naman, magkakaroon naman po ng mga pulupulong dagli ang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil malayo sila sa epekto ng bagyong si Igme. At sa Mindanao na kung saan marami ang magdiriwang ng Idul Fitr o ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan ng mga Muslim, mas magandang lagay po ng panahon ng ating mararanasan, maliban na lang po sa mga ibang pag-ulan, lalo na dyan sa may Cagayan de Oro. Bukod sa bagyong Igme, meron pa pong binabantayan ng GMA Weather na namumuong sama ng panahon. Pero ito po ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung sentro ng bagyong si Igme at ito naman yung ating binabantayan na meron din pong posibilidad na maging isang bagyo bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero nuulit po natin, malayo pa ito at wala pa yung epekto sa alinmang panig ng bansa. So ngayong pong linggo, pwedeng gumalaw itong ating mga weather systems na binabantayan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready,
Serbisyong totoo ng GMA News.